usapang basher na naman tayo ngayon at dahil nga syempre tsismosa tayo at kailangan nating maging tsismosa para sa channel na ito. Dahil nga I'm a hard content creator for this channel, kahit hindi ko sariling basher ay papatulan ko yan. Well, kasi sarili kong basher hindi ko pinapatulan kasi wala akong panahon magbasa ng comment. So for today's topic is kalat na kalat ang nega vibes, no? With regards to kasalang Charlie Dizon at Carlo Aquino. Bakit nga ba? Kasi ito si Trina Candaza ay nag-post daw siya sa kanyang Instagram ng isang larawan, kumbaga blank white wall. So parang meron siyang gustong ipahiwati dun sa kanyang post pero hindi na niya inelaborate pa kung para saan ito. At yung mga marites ay nag-conclude na kagad kung para saan yun. At bumuhos yung mga simpatya sa kanya. So alam nyo yun, sana pinaubayan na lang natin itong masayang araw para kay Carlo at saka kay Charlie Dizon. Kasi araw nila ito. It's one of their winning moments in life yung magpakasal. Imagine si Carlo Aquino, he's already 38 years old. At finally, nahanap na niya yung babaeng gusto niyang pakasalan. Diba? Hindi naman, wag tayo magmalinis kasi hindi naman tayo lahat nagsasucceed agad sa unang relasyon. Hindi naman agad na makikita mo agad kung sino yung para sa'yo. Ang pangit kasi dito yung ibang mga fans, sinasabi pa nila na ang pangit ng kasi kung hindi naman pala si Trina yung para sa kanya, inanakan pa niya, hindi mo naman kasalanan yun eh. Ang dami-daming nagkakamali. Ang dami-daming may anak sa iba. Tapos natagpuan nila yung para sa kanila in the later part pa ng buhay nila, 'di ba? So, hindi natin dapat questionin yung mga ganun. Usually kasi yung mga taong nagkokomento ng hindi maganda kapag alam nila na masaya yung tao sa ginawa niya sa buhay niya. Kasi eto nga lang ang hindi maganda dahil public figure itong si Charlie at saka si Carlo. At may kalayaan yung mga tao magbigay ng komento sa kanila. 'Di ba? Dahil nga public figure sila. Wala silang magagawa doon. Pero yung marami talaga mga tao kasi na hindi masaya kapag may masaya. Yung ganon. Kasi sobrang bitter nila sa buhay nila. Ganyan. So, hindi nyo man lang pinatapos yung kasal nila ng isang araw. Talagang dun mismo sa araw ng kasal nila ay tinira-tira nyo. Eto din naman si Miss Trina Candaza ay medyo hindi ko rin naman nagustuhan yung gesture niya na gano'n. Kung ikaw na hurt ka, masyado mo kasing ina-out in the public yung yung emotions mo. Ang nangyayari tuloy kasi nababash yung kabila tapos lahat ng simpatya sa'yo. 'Di ba? Parang maging fair naman sana tayo minsan na alam natin na espesyal yung araw na yun. Wala na, hindi na natin may erase the fact na kinasal na sila. No, kung eto si Miss Trina nagpipighati, walang magagawa iyon. Walang magagawa iyon kundi kumuha ng simpatya sa ibang tao tapos anong ending nun? Yung kabila yung titirahin. Ang negative, 'di ba? Ang negative ng impact. I'm sure naman all along na alam na din ni Trina na malabo na rin yung chances na magkabalikan sila ni Carlo, 'di ba, in the first place. So, sana yung mga gano'n, well, hindi naman din natin maano 'no, kasi iba-iba naman ang tao. Baka yun yung manner niya ng kung paano maiibsan yung sama ng loob niya is mag-release sa publiko o ilathala sa kanyang mga social medias yung kanyang pagve-vent out, 'di ba? Hindi naman natin ano kasi dati nga nagawa niya magpa-interview kay OG Diaz at nilahad niya dun lahat ng mga problema nila ni Carlo, 'di ba? Pero the thing is, hindi lang maganda kasi yung timing. Kasi alam naman natin na ito, kasal na ito eh. Yung pinag-uusapan, kasal na. Kahit ano pang ibigay mo diyang emosyon, nalabag man sa loob mo. Itong ginawa ni Carlo. No? Kunwari ako si Trina, labag sa loob ko yung ginawa ni Carlo. Hindi ko na rin mababalik yun. Na ano pa magagawa nung paggaganon ko, di ba? Instead siguro I shall do something na productive or something na magbe-benefit yung anak ko. Ganyan, 'di ba? At saka napansin ko din kasi kay Miss Trina, parang talagang wala siyang acceptance talaga na may iba na si Carlo
nung unang-una pa lang, since the very beginning na nagkaroon ng relasyon ito si Charlie at saka si Carlo ay hindi na talaga niya tanggap. At saka feeling ko talaga naglo-long siya na mabuo yung pamilya nila nung anak niya naman nung balik sa kanya si Carlo. Kasi yung mga ginawa niya like yung nagpa-interview siya tapos nagbigay siya ng mga hinaing niya. Gawain kasi yun ng mga hindi pa nakaka-move on sa totoo lang. Honestly speaking ha, ngayon magalit kayo kung magalit kayo sa akin. Kasi ito talaga yung ano ko, this is my say. Kasi talaga G na G din naman ako sa mga taong sumisira ng moment. Imaginein mo 'to, minsan ka lang ikasal ha, 'di ko lang alam kay Carlo kung ikakasal pa siya ulit. Pero the fact na si Charlie Dizon lang ang kanyang inalok magpakasal at eto na nga natuloy ang kasal in a very brief moment in a short time na nagkaroon sila ng relasyon. Imagine, just like in a year lang yata, 1 year lang ata sila nagkaroon ng relasyon pero nakita na agad ni Carlo na, ito yung babaeng pakakasalan ko, 'di ba? Hindi natin yun para diktahan yung kung sino yung gusto ni Carlo, punyeta hindi naman tayo nagpapakain sa kanya. Gawa na din kaya kayo ng ganitong channel, magkakapera pa kayo. So ako talaga nung nalaman ko kahapon na kinasal si Carlo, ang naramdaman ko lang ay saya para sa kanilang dalawa, 'no? At saka wala akong naramdamang masamang hangin mula nung nagkaroon sila ng relasyon ni Charlie Dizon at hindi ko naman inisip na si Charlie yung babaeng, ah, dahilan kung bakit naghiwalay sila ni Trina. Hindi ko talaga naisip yun kasi sa totoo lang ikaw, hindi ka naman siguro bibitawan kung may natagpuan din yung lalaki sa'yo na hindi ka kabitaw-bitaw. Gets niyo yung point ko na kung ikaw ay isang keeper 'no, worth it maging asawa 'no, makikita ng isang lalaki 'yan. So siguro ito si Carlo meron talaga siyang hinahanap na isang particular na, katangian ng isang babae na kay Charlie lang talaga niya natagpuan. Imagine sa dinami-daming babaeng dumaan sa kanyang buhay, si Charlie lang talaga ang nagwagi sa lahat. So thank you so much. I'll be seeing you soon. Bye-bye.